So, we all know there are a lot of stress in our life. And one of those is how can we manage those stress? Can you tell me kung ano yung mga nakakapagpa-stress sa'yo? Academic, financial, family problem, personal problem. Parang love life problem. Konti lang. That's good. So, pag-usapan natin how should we or paano natin mamamanage yung ating mga stress. So, first of all, stress is a natural body response to challenging situation, both positive and negative, that can impact mental and physical health. So, pansin mo yun, no? Pag nai-stress tayo, na-effect niya yung ating physical and mental. So, parang hindi tayo nagpa-function. Kumbaga, hindi tayo physically or hindi tayo healthy kasi merong affected na part ng ating healthy system. So, nakakapag-affect siya ng negative and positive. Okay. So, understanding stress. How will stress affect our health? So, nakalagay dito, sleep, immunity, cardiovascular health, other potential effects. So, sleep, di ba? Na-experience mo to? Yung Yes, this past few weeks around. see, that's one of factor ng stress. And also immunity, weakness immune system, more susceptible to illness. Parang giging sakitin, Yung aking allergies mas nagiging active siya. Kasi hindi ka na, yung immunity mo parang wala na. Kulang ka na sa vitamins mo. And also cardiovascular health, increased heart rate, blood pressure. Ano ka ba? Anong blood pressure? low blood. Low blood ka? So rin yan. Sam. And then, other potential effect ay headache, digestive issue, muscle tension. Experience mo ba ito? Headache, pananakit ng ulo. Muscle tension, especially dito, sa likod. Hmm. And then by the time, may times na gusto nasusukahan ko. Hindi ako That's a factor of stress. So, type of stress. Meron tayong eustress at distress. So, pag eustress, ito yung positive stress. Usually, ito yung mga stress can be motivating you and lead to positive outcomes. For example, dito is achieving goals. Diba? Pag tayo nai-stress sa goal natin, mas nagawin tayong parang mas nai-aim natin siya. And pag distress naman, negative stress. Ito na yung mga relationship, pero wala ka naman. Pero financial difficulty, ito yung mas nagiging down na down tayo. Kasi parang binagsakan ng lupa. So, what is your stressor? May mga stressor. Yung banggit mo kaya, no? Mga stressor na yun. Financial, family problem, academics. Pero, stressor pa rin ang academics even though you stress ang academics. But sometimes, nagiging distress siya pag hindi mo na kayang, parang hindi mo na siya kayang, hindi ka na motivate. Parang hindi ka na i-empower. And then, identifying stress triggers. So, time, constraint, social interaction, academic performance, environmental factor. So, feeling overwhelmed by deadline and commitment can trigger academics. Ito yung sabi ko na pwede siya maging pag may deadline ka na, pag na-pressure ka na, as working student. hindi. Nagiging, isa siyang trigger. Yung working ka na, and then marami kang deadlines, majors. Isa rin yun. And then social interactions. Certain social situation or conflicts can cause stress response. Diba pag stress ka, nati-trigger siya pag nakikipag-interact ka, parang, alam mo yun, mabilis ka ma-irritate, diba?
And then, academic performance, connected din siya sa time constriction kasi parang connected sila. And worries about grades and academic success can be significantly here. And then, environmental factors. Noisy environment, lack of sleep, or inadequate nutrition can contribute to stress. Dito, medyo malayo naman kayo sa noise. Pero yung mga environmental factor sa'yo, sa life mo. Lack of sleep. Tapos yung... Kasi environment stress, gusto ko kasi talaga sa dito. Tapos sa dorm din, di ba? Kasi iba-iba naman dorm. And then, hindi kayo lahat... Hindi mo lang sa parang like sa bahay, di ba? So yun yung mga trigger ng ating stress. Sa trigger niya pa, stress kasi sa trigger pa din. Wala na. And then stress management. So beyond those stressors, lahat ng stress natin, meron akong i-share na tatlong management. Pharmacological, nature remedies, and home remedies. So sa pharma, from the word pharma, gamot. So, meron tayo dito mga gamot na pwede natin mga gamot or supplement na pwede natin i-take para i-stress tayo. Actually, drugs to. Ang sales ko sa mga pero sa nature remedies kasi siya. Dito naman, nature remedies, ito yung mga therapy, spending time in nature. Tapos, pwede rin dito, pumapasok din sa nature yung parang mga herbal. Kaya pwede mo siyang i-take parang herbal tea. Nakakapagpakal kasi siya ng mga galit. Galit. Pwede mo siyang gawin. Tapos, home remedies, ito yung mga pwede mong gawin inside your house. So, sa dorm, pwede rin siya yung breathing exercise, mindfulness, time management, healthy diet, sufficient sleep. Ano sufficient sleep? Hindi mo Yun din. Pero, I think yung mga iba, kunwari, parang gusto mo lang mag-relax, parang punta sa nature, tapos punta ka maghamok sa may softball field. Kasi yun, hindi na. Good job. So, tatlo to. So, find what works for you. Dito sa tatlong to, ano sa tingin mo yung kaya mo siyang i-apply? Nature remedies. Nature. Kasi every time na-stress ako, mas gusto ko tahimik may lugar. Like, pupunta ako ng September and then umunin ko. Nagigil somewhere na mapulo para ma-appreciate Kasi yung ano, diba? nature. Kasi kapag may ingay, parang mas lalo akong na-stress, mas parang nagugulo yung isip ko. Ito yan. Pag nature game kasi parang ang ganda ng calm niya, no? Yung tunog niya, yung tunog ng mga ibo, yung mga hangin. Oo. So, yun. Makapunta ka sa Hindi na- makatulog ka pag nagtamag. Hindi. Kaya napaparelax na yung utak mo. Nare-relax ka yung utak ko. Tutulungan ka niyang mag-think, Oo, no? tapos nakakapag-reflect. And then, time management and productivity strategies. Ito yung mga strategies pag kung natin mag-time management. Prioritizing, scheduling, eliminate distractions. So itong tatlong ito ay very effective siya. Prioritizing, kunwari meron kang mga deadlines, i-prioritize mo kung ano yung kailangan at saka top priority mo. And then pag scheduling naman, i-schedule mo yung plan mo for this week. Mas wala for month, pero mas madali every week para mo monitor mo. Kasi mas magkaroon ka ng organized na flow. And then, eliminate distraction. Kung may times kasi, di ba na, wait na sa ganito. Sometimes, nagiging distraction siya. Hindi mo na nagagawa yung mga dapat yung gawin. Paano yun sa phone? Very distraction yun! Oo nga, anong gagawin mo? Hindi mo mapigilan, minsan mapabukas ka. Diba? Napaparelease ka na lang. Anong gagawin? Pakawak sa iba yung phone. Pwede rin yun. Tapos parang wag ka ganong mag-download pag kailangan ka mag-focus. Pero sometimes kasi very important siya for communication, di ba? Yun na. Yung mga Parang ano lang siya, parang proper discipline. may important messages na kailangan mo mabasa. Kaya mo siyang i-practice, pwede mo siyang i-practice in a way na ano. Alam mo, every Saturday, magpa-fasting ka sa cellphone. Ah.
Parang the whole Saturday, from Hindi ko siya Friday, hawak. Vesper. May kailangan ako nito. Effective siya. Parang mapapractice mo siya na hindi every time na gumagamit ng phone. That's very good. Para magkaroon ka ng ano. Nakakatulong din kasi ito eh. Pag namamanage natin yung stress natin. Actually, parang coping stress. Kasi pag organize tayo, parang mas nagkaroon na ng ease of mind. Next. Effective communication and relationship management. Ano na ganito? Active listening. Creating a personal stress management plan. So, identify your stressor. Identify mo na yung mga stressor mo. And then, mag-choose ka na ngayon ng management mo. Yung tatlo, di ba? And then, practice regularly. So, hindi naman siya yung everyday siya, pero probably, if ever kaya, gawin mo. And then, after, ang next stage na ng practice is yung seek support. Kasi, dito is ano na eh, parang you're helping yourself na, but you need help pa ng iba para mas lalong ma-manage mo pa yung stress at makapag-cope ka. And then, you evaluate and adjust. Dito na yung parang, oh, alam ko na to, baka parang hindi ka na bumalik sa ganong level ng stress. Evaluate mo siya, and then i-rate mo kung ano yung dapat mong baguhin or i-maintain mo or kailangan mong i-go para hindi ka na bumalik sa ganong level ng stress. And then, implementation plan. So, preparation phase, delivery phase, post-preparation phase, tools and resources. So, ang plano natin is this involve getting everything ready before the presentation. Wait, this is mine. So, yun lang. Thank you. But before that, may sasend ako sa yung link. And then, i-answer mo lang siya. And then, may bibigay ako sa yung card. And then, nalagay mo siya ng prayer. And then, every time na you're feeling stressed, tingnan mo lang siya. And then, every time I will message you and assess your stress kung may improvement ba. Kasi you're getting to very level of stress. Ikaw, Sam, kamusta yung level ng stress mo ngayon lately? Super. Bakit? Ano yan? Anxiety. Yung stress mo, meron siyang, stress, di ba meron siyang depression at saka anxiety. So, ano ka na sa anxiety? Nag-worry ka? Positive picture? Or most likely, picture mas parang so, doon sa bibay kong card, may prayer ka. Small prayer. And then every time na you don't know what to do, just i-evaluate kita ha. Kung paano mo. Thank you so much for your time. And I hope you will manage your stress well. Thank you so As a much for group. the knowledge. Bye-bye.